spiritual dimension. Sabi niya, paano ko'y panganganak? Matanda na ako, papasok ako sa tiyan ng nanay ko. Sabi niya, ang hirap mong kausap. Hallelujah. Sabi ni Jesus, ako'y nakaplow sa spiritual, nakaplow ka sa physical. Hallelujah. Kaya alam mo yung pumapalakpak, nagpuplow yun sa spiritual. Hallelujah. Yeah, kasi naintindihan mo, sabi ng Bible, ang Diyos ay bumababa at tumitira sa papuri ng kanyang mga. Kaya pag pumupuri ka, bumababa ang Diyos. Iniiwan niya yung kalangitan. Bumababa sa yung palakpak. Pero mo ikaw lang makapagpapababa sa Diyos. Hallelujah. Because of your spiritual worship. Amen? So how do you interpret spirituality? Kasi sabi doon sa 2:14 ng Corinthians, sabi niya, alam niyo yung mga taong spiritual lang nakakaintindi sa lahat ng bagay-bagay. Hallelujah. Ang tingin mo sa akin, gwapo, physical ka. Ay, walang tao rito. Wala akong kausap. Amen po ba? Nakita ko nga po, mga tiga-antiki, malayo po ito. Mamaya tatakas na yung last trip po kasi dito. Pag hindi ka nakasakay ng series hanggang mamaya, bukas na uuwi ito. Pero they understand spiritual things. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, tayong mga pinanganak sa Espiritu, John 3:5, sabi ni Jesus, alam mo Nicodemo, alam mo yung devotion, alam mo yung tithing, alam mo yung offering, nagpe-first fruit ka pa, nagpa-fasting ka pa, pero pagdating sa spiritual na bagay, wala kang alam. Sabi niya sa verse 12, paano ko sasabihin ko sa mga bagay na panglangit? Eh di lalo kang nalunod, sabi niya. Amen ba? Hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, sabi nga ni Pastor Jonathan, sabi niya, alam mo sir, sa kakatsaga-tsaga mong pagpunta rito, sabi niya, nahawa ako sa'yo. Sabi ko, kung hindi rin naman ni dahil sa'yo, wala namang ganitong conference, wala akong kinalaman dito, nadamay pa ako, sabi ko. Uli na nung malaman kong meron dito. Hallelujah. Sabi ni Pastor Gerald, pupunta kami ng Aklan. Sabi ko, ano bang meron? Sabi niya, dadating si Bishop po doon. Sabi niya, sinong nag-organize? Si Pastor Jonathan po. Sabi ko, wala akong alam dyan. No? Buti na, tumawag sinyata ko ni Bishop Puriel. Sabi niya, Bishop, saan ka? Dito sa Pilipinas. Bakit to? Pupunta ka ba ng Aklan? Ay, opo. No, magkita tayo ron. Maganda ka ng talaba. Hallelujah. So, ibig sabihin, no? May biyaya ko sa Singapore, may biyaya ko sa India, kailangan cancelin lahat, punta rito. Bakit? Kasi alam mo yung, kapatid, si Pastor Gerald, habang nagsasalita siya, nagsusulat ako. Parang ibig sabihin, no, mas gwapo naman ako dito, pero bakit? Ay, walang tao talaga rito. Pero hindi ako nakatingin sa kanya. Nakatingin ako sa mga binibigkas sinasabi niya. Kasi alam ko, yung binayad ko sa aeroplano, binayad sa hotel, kailangan sulitin ko rin. Hindi ibig sabihin kami mga pastor, hindi na namin kailangan yung mga bagay na mas higit namin kailangan niya. Kasi marami kaming kongregasyon na tuwing linggo, may binababa kami mga Word of God revelation. At kapag hindi naman kami nakahugot, matutuyo kami. Kasi kung sa dami ng humuhugot ng mga revelation, teaching sa amin, kung wala naman ang pinaguhugutan, matutuyo kami. Di naman pwede, sabi nga ni Pastor Gerald, di naman makukuha sa kagwapuhan. Yung kagwapuhan, given na yun eh. Kaya lang, ay wala akong puso. Kaya si Nicodemo sabi niya, paano po mangyayari yun? You have to be born in the Spirit. Amen ba? So you cannot operate, Nicodemo, in the spiritual world unless you are born in the Spirit. Amen? Kaya alam mo, minsan kapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Alam mo yung spiritual, na tao, pastor, Christian, pagkausap mo. Amen? Hallelujah. Pagkausap mo, malalaman mo, kung talagang, biro mo, si Pastor Sheki galing Cebu, magsusulat pa yan.
Na? Si Pastor Jonathan, sulat ng sulat. Ako nga, sulat ng sulat. Amen ba? Kasi alam natin mga spiritual na bagay. May tao pa ba rito? Oo. Kaya, pag hindi mo naintindihan mga spiritual na bagay, anyway, sabi nga ng Corinthians 2:14, para sa mga taong spiritual lang. Amen ba? So how do you interpret spiritual things? Sa Matthew 9:20, may istorya dun eh. Yung babae, 12 years na may blood issue. 12 years eh. Na? So, may cancer sa dugo, 12 years. At sabi ng Bible, sinikap niyang gumaling, pumunta sa mga iba't ibang uri ng doktor, lalo siyang naging worse, lalo. Lumala yung kanyang cancer. Bis na gumaling, lalong lumala. Kaya lang, one day, nang malaman niya si Jesus nandoon sa lugar, mga kapatid, nasabi niya kanya sarili, sa 9:20 ng Matthew, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan niya. Gagaling ako. Amen ba? At ang sabi ng Bible, kinakausap niya sarili niya at sinabi niya sa kanyang sarili. Alam mo, pag kinakausap mo yung sarili mo, alin sa dalawa, nasira ulo mo o spiritual ka. Amen? Sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang laylayan ni Jesus, gagaling ako. So after sinabi niya yon, lumapit siya, may action. Tapos ginawa niya yung kanyang sinabi. Amen ba? Eto matindi. Ang sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Amen ba? Ang sabi ni Pedro, Lord, pambihira naman. Kanina ka pa dinadamba ng maraming tao. Ang daming humipo. Tapos tatanungin mo kami, malay namin, lahat ay nakipagkamay sa'yo. Nagpa-picture pa yung iba. Ay, hallelujah, wala akong kausap talaga. Hindi, may humipo sa akin. Kasi may naramdaman akong lumabas na kagalingan sa katawan ko. Ibig sabihin, Diyos niya, hindi niya alam. Samantalang all-knowing God, sabi niya may lumabas na power. May lumabas na anointing o healing, lumabas sa akin. Hindi niya alam kung sino. Yung babae, umamin, ako po, Lord. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So actually, sa oras na ito, walang alam ang Diyos, nasa kalangitan, nakaupo, sa trono ng Diyos. Maaring may conference sa Amerika, may conference sa Africa, may conference dito, pero may isang tao rito spiritual, hihipo sa puso ng Diyos. Ay, walang tao mahinang palakpak yan. Because Spirit attract Spirit. Buti nabanggit ni Pastor Gerald yung manika, yung mangkukulam. Buti ba yung mangkukulam nakakaintindi sa may spiritual na bagay? Amen? Ewan ko, totoo yun sa kapis. Diyan maraming mga dyan eh. Ewan ko kung totoo yun. sa mga kulam, magaling sila. Amen? Pero tayo mga Christian, pagdating sa spirituality, hindi alam kung paano. Amen ba? Pag sinabi mo sa disciple, punta tayo ng Kalibo, may conference, magkano po kaya? Agad nakatinido sa physical, hindi na isipin yung mangyayari sa kanyang leadership development, sa kanyang maririnig. Kasi alam niya, oh hallelujah, alam niya may mangyayari. Again, sinasabi ko, kahit kami, ilang beses na namin narinig ang turo ni Bishop. Yung sinabi niyang matanda na nasagasaan, hindi nakilala. Ay, wala kayo kaninang umaga eh. 10 ulit ko nang narinig yun. Pero kailangan kong marinig uli-uli kasi mayroong mga revelation doon na kung saan pag spiritual ka, naiintindihan mo. Amen? Yung iba rito kagagaling na national conference sa Cuneta last week. Kahit bumabagyo, hallelujah, kahit nandito na
naman, ay palagay ko mga spiritual tao to. Because kung meron talagang katotohanan sa spiritual, kasi sabi ni Jesus, lahat ng nakikita nyo, temporal. Yung kagwapuhan ko, temporary. Pero yung spirituality ko, makakarating ako sa langit kahit hindi ko nakikita dahil naniniwala ako sa mga bagay na spirit. Ay, hallelujah. Amen? Kaya kahit medyo mataba yung nagkikeyboard, hindi ako nakatingin sa katabaan nun. Nakatingin ako sa kanyang anointing dahil alam ko hindi ka pwedeng umarap, maglingkod at tumugtong sa Panginoon pag wala kang espiritu. Because spirit attract spirit. Bakit tayo mag-i-invite ng keyboardist? Bakit tayo mag-i-invite ng mga musicians? Because kapag kumanta na, may spiritual na nangyayari. Kaya si Eliseo, sabi nila, man of God, bumigkas ka na ng prophecy. Sabi niya, humanap kayo ng isang worshiper. Patugtugin nyo, umawit muna bago ako magbigay. Alam nyo, kasi may atmosphere eh. May atmosphere eh. Buti rito, maingay pumalakpak. Dito nga ako banda. Yan ang mga tao. Kasi naintindihan mo spirituality. Hallelujah. E balikan natin si Nicodemo. Alam niya yung verse by verse. Kaya John 5:39, pansinin niyo. John 5:39. Ang sabi niya doon, John 5:39, hindi 9:20. John 5:39. Oh, nawala tuloy. Nakakaintindi. Amen? Oh, ang sabi doon, pilit niyong pinag-aaralan ang scripture. Akala nyo magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan dyan. Amen? Itong mga binabasa nyo, dinidevotion nyo araw-araw, akala nyo meron kayo diyang buhay na walang hanggan. Samantalang ang mga yan ay mga testimonya lang ng ginawa ko. Pero sabi niya sa verse 40, no? Ang importante, lumapit kayo sa akin. Kasi si Nicodemo, alam niya yung verse. Pero ayaw nila. Amen? Ayaw nila. Ay, mga religious people, ipako sa krus, ipako sa krus. Alam nila yung verse. Amen? Salamat sa mga pastor na nandito, naintindihan nila yung nagaganap. So how do you interpret revelation from God? Ito matindi. Sa Genesis 39, orasan mo nga ako, Pastor Gerald. Paano ba ginagawa yung 2 minutes na lang, tapos another 2 minutes? Paano ba ginagawa? At hindi ko kaya yun. Hallelujah. Andiyan na po si Bishop. Sinyasan nyo nga ako. Amen? Ang sabi rin sa Genesis 39, basahin natin. Hallelujah. Oh God, mahal namang lugar dito, 11,000 per hour. Diyos ko po. Sa GMA, pambihira, magkano lang. Pag ako may pelikula, hindi naman mahal. Dito sobrang mahal. Dapat mura nga dito, probinsya eh. Sana makarating sa kinaakulan. Ukulan. Ang bira. Pagkasama ko yung mga artista doon sa Maynila, mura lang. Ba't dito 11,000 per hour? Kaya matataranta ka eh. Ito, 39 Genesis. Makita niyo ito. How do you interpret spiritual revelation? 11. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin. Nagkataong wala ang ibang utusan. Walang ano-ano, verse 12. Hinawakan siya ng babae, Mrs. Potiphar. Halika, sipingan mo ko. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang damit. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw, ito
tinawag ang mga katulong na lalaki. Tignan nyo, dinalhan tayo ng asawa ko, ng Hebrong ito, o Hebrayong ito para hamakin. Sukat ba naman pasukin ako sa aking room? Gusto akong i-rape? Buti na lang nakasigaw ako. No? Kumaripas siya ng takbo sa verse 15, naiwan niya itong kanyang brief niya. Ayun, no ba? Nahablot ni. Tumakbo siya, wala siyang damit. So, tinago ng Mrs. Potiphar, sinabi rito, naku, yung Hebreyong dinala mo rito, sabi niya kay Mr. Potiphar, biglaan niya akong pagnanasahan, pumasok sa akin silid. Ibig akong pagsamantala. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbot, naiwan sa akin ng kanyang, ito ebidensya, i-rape talaga ako. Amen? Ito ebidensya, ngunit si Potiphar, nagalit si Potiphar, kaya siya ay kinulong. Anong point ko rito? Tayong mga lingkod ng Diyos, lalo mga pastor o mga anointed mo, minsan, aagawin ng demonyo yung anointing mo, yung balabal mo. Kasi ang yung mantle, yung damit, covering mo yan eh. Kaya hubad-hubad si Jose. Amen. Kahihiyan yun. Amen ba? So sometimes ang demonyo, ayaw ka, ipahihiya ka talaga. Ipahihiya ka. Amen ba? Pero you know what? Si Jose magaling mag-interpret ng mga pangyayari. Imbes na siya'y magwala, hindi sinungaling po siya, hindi totoo yan. Kaya lang, alam niyo, wala siyang magagawa, hawak yung brief eh. Sige. Ano? Kaya lang, every time, devil accusation, inaakusahan ka ng demonyo, hindi mo alam, palapit ka na sa promotion mo. Hindi mo nakuha yung Inuulit ko, pagdating sa spirituality, ang daming akusasyon ng demonyo, pinagbibintangan ka. No, hindi ka na effective, hubad ka. No, hindi ka na magagamit. Pero every accusation ng demonyo, palapit ka ng palapit sa promotion mo. How do you interpret spirituality? Amen. Akala mo, lagi kang ginaganyan, walang pera, walang pamasahe, hinahamak-hamak, binubuli. Amen. Samantalang alam mo, sinasamahan ka ng Diyos, no? Naagawan ka ng, alam mo, may ebidensya, ganito, inaakasuhan ka ng demonyo. Pero si Jose, tahimik lang dahil alam niya ang talagang nangyayari. Amen. Na ang kanyang pagkakulong, ito yung magiging dahilan na siya'y mapupuna. No? Na ng hari, sapagat nakapanaginip ang hari, 7 bakang payat, 7 bakang mataba. Walang makapag-i-interpret. So, ibig sabihin, alam ng Diyos kung anong nangyayari, siyang gagawa ng paraan sa iyong sitwasyon sapagkat hindi ka kumikibo, hindi ka pumapalag, pinagkakatiwala mo sa alam mo, may mga spiritual na atake minsan. Amen? Kaya nung walang makapag-interpret, sabi nung nakasama niyang nasa kalukulungan, no, na napinalaya, sabi niya, Kosa, naalala ko na, may nakakulong. Sino yun? Yun ang nag-interpret sa akin eh. Sa pinatawag. Nung sabi nung ari, i-explain mo, 7 bakang mataba, 7 bakang payat. Yung mataba po ay 7 taong kasaganaan, yung payat 7 taong kahirapan. Kung ako po sa inyo, mahal na ari, no? Mag-iipon na po kayo habang tayo ay mananagana. Amen? Para pag dumating yung 7 taon ng kahirapan, sabi niya, mayroon na po tayong itatapat. So, sabi ng mahal na hari, ikaw yung nag-interpret, ikaw nakakaintindi, ikaw na ang pumosisyon dyan. So, ibig sabihin, every problem you solve, promotion mo. Ay, walang tao. Amen? Hallelujah. So, every accusation ng demonyo, paano mo interpret? Katulad ko, pilit na lang, bumaba ako sa harap ng Marso, nagkagulo yung mga waiter doon, saka security guard. Sabi na, si Piolo. Kako, hindi ho, nagkakamali po kayo.
aakusahan ka. Hindi yun, nagkakamali po kayo. Malaki pong pagkakamali. Ako po yung ano lang po dyan, ma-attend lang ng conference. No? Sabi lang, akala namin si Piolo Pascual. Aakusahan ka? Hindi ho, pastor po ako, hindi po ako artista. O, di ba? So sometimes you will be identified because of your situation. Matthew 9:20. May blood issue eh. Kaya na-identify siya, ito yung may cancer, ito yung may sakit. No, 12 years nang nire-regla to. So ibig sabihin, you will be identified because of your situation. Pero alam mo, spirit attract spirit. Nung sinabi niya in the spirit, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan, gagaling ako. So in-action na, ginawa niya. No, yung laylayan ni Jesus na hawakan niya, may spiritong lumabas kay Jesus because na-attract yung kanyang pananampalataya. Amen ba? So naniniwala ka ba? Pumunta ka rito, kahit nagbayad ka, hindi ko alam kung kumain ka, nag-lunch ka, pero alam mo, may walang nasayang sa pagpunta mo rito. Dahil spirit, attract spirit! Kaya binawal ng Old Testament na pumasok sa mga mangkukulam. Dahil totoo. Kaya kapag, ay hallelujah. Okay, mag-e-end na ako, total nandito na si Bishop. Amen? Hindi na kailangan pahabaan. Nakita ninyo ang kagwapuhan ko, nakakuha na kayo ng revelation. Sapat na yun. Ay, walang tao rito. Buti ito nakakaintindi. Yung katabi mo, walang naintindihan. Hindi ko naman kausap, di ko kilala to. Pero sabihin kong, nandiyan na si Bishop, umakyat na siya. Masunurin. Ay, walang tao. Hallelujah. Na, mag-serve ka. Hallelujah. Pastor mo yan? Tatay mo? Oh, kaya pala kamukha mo. Naintindihan mo yung sinabi ko, spirit attract spirit. Eh, tatay mo yun, na-attract yung kagwapuhan mo sa kanya. Amen? Ay, mapalad ka, tatay mo, Christian. Pastor. Yeah. Totoo. Because spirit attracts spirit. Kailan maintindihan to? Kaya sabi ng Colossians 1:16, lahat ng bagay na hindi nakikita, nilalang, alang-alang kay Yesu Cristo. Write this down, bago ako bababa. Wala ka pang naisulat. Tingin ka ng tingin sa akin. Sulat mo to. If you understand invisible things, you can do impossible things. Hallelujah. Ayan ha. Ulitin ko. If you understand invisible things, you will do impossible things. Ayan. Amen? Every devil accusation is your promotion. Inakusahan si Jose, pero alam ni Jose na palapit na siya sa trono. Amen? Hello? If you understand invisible things, you will do impossible things. Because spirit attracts spirit. To be honest, ganito yan. Aamin na ako sa inyo. Nung makita ko yung poster, hallelujah, nandun si Pastor Gerald, nandun si Bishop, Pastor Sheki. Kay Pastor Bishop Sheki, Bishop Oriel, siyempre luhod na ako dyan, given na yun eh. Pero makita ko si Pastor Gerald, yung mukha niya, sabi ko, hindi yan tama ito, na nagkamali ang nagprint nito. Sabi ko, nung karapatan ni Pastor Gerald na pumunta ng conference. Amen. Kaya lang, alam mo, minsan tinitingnan ka ng Lord. Sabi ng Lord, ako naglalagay, ako nag-aalis. Sa bagay, Lord. Sabi niya, naiinggit ka ba, linagay ko yung si Pastor Gerald sa conference? Hindi naman noon, nagtatanong lang. Wala naman siguro masamang magtanong, Lord. Pero sabi ko,
ko lang kasi nung daling ko po siya dyan sa probinsyang yan. No? Napunta siya rito dahil alam niya na, Lord, ako lang po yung naging daan maybe. Pero yung mailagay siya doon, ibang usapan yun. Sabi niya ng Panginoon, lumakat ka na naman sa laman. Hindi naman, Lord. Sabi niya, hallelujah. If you understand, sabi niya, how to interpret things, naintindihan mo nangyayari. Eh, narinig yung panalangin ko, Lord, sabi ko, ano man po ito, kung banal na inggit ito, whatever to, sabi, alisin mo naman. Amen. Buti na lang, napakabuti ng Diyos. Walang mailingid na babasa ang puso natin. Pero mo, piniem ako ni Bishop Oriel. Hindi ginagawa niya. Hindi, sa buhay ko, hindi ako pinipm niya. Na Bishop, asan ka? Dito po. Pupunta ka ba sa Aklan? Opo. Kita tayo ron. Yan daw may mga talaba. Opo. Sabi ko, piniem ako, talaba lang pala talagang. Ano ba talagang nangyayari sa akin, Lord? Ano ba talaga, Lord? Pinaparusahan mo ba? Papatayin mo ba ako talaga sa inggit lang? Kaya lang, naglumuhod ako, Lord, patawad po. Isang kahangalan na ipagpilitan ko ang aking sarili. Kung season na ni Pastor Gerald dyan, so be it, Lord. Kung kailangan akong itabi-tabi na ako. Minsan ng Panginoon, papaluin kayo. Pastor ako, alam ko po pinagsasabi ko. Nakita ng Diyos yung aking pagpapakababay. Kaninang umaga ako, hinighlight po ni Pastor Sheki sa pulpito. Sabi ko, salamat, inangat mo ko kahit papano. Ay, walang tao rin. So if you really understand invisible thing, you can do possible thing. I-apply natin. Pakisara yung pinto. Walang lalabas. Aser, ilak. I-apply natin to. Wala akong kinalaman dito. At hindi ko naman dadali ng offering, pero kukuha ko ng offering. O yan, nanahimik na kayo. Hindi ko dadalhin yan, lalong hindi ko itatakbo yan. Amen. Gusto ko lang i-apply yung tinatawag na if you really understand invisible thing, you can do possible thing. Na alam mo, kung ikay lalakad sa physical laman, nagbayad na kami. Nagpo-offering na kaninang umaga. Magpapa-offering pa sa hapon. Sa Diyos ba yan? Ayan, yan ka na naman. Kaya hindi ka na makalaya-laya dyan. Samantalang Proverbs 11, balikan nyo nga itong mukhang ito. Bakit talaga? Ano talaga nga? Yan, thank you. Hindi, bumata lang. Ibis na ilagay mo Proverbs 11:25, magtatapos na ako. Total, nakalak na yung pinto. Wala mo nang magsisior. Para tayo nasa loob ng eroplano. Sukbit po ang sinturong pangkaligtasan, sa isang saglita po ililipat sa pandaigdigang paliparan ng Kalibo Aklan. Ito po yung mga lamesa, buksan ang tabi ng bintana, tuwid ang mga sandalan, at bawal na bawal pong gumamit ng palikuran. Kaya wala mo nang magsi-CR. Sapagkat ang sabi ron, ang taong bukas palad, sabi sa Tagalog, lalong yumayaman. At sabi niya, yung tumutulong sa iba, isang araw siya tutulungan. Hindi mo nakuha. Ang taong bukas palad, lalo raw yumayaman. Alam mo yung hindi makapalakpak, hindi niya naintindihan. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka pumalakpak, hindi ka lalaya sa kakuriputan. Pero mo,
ka sa palakpak. Paano kung gusto mo pang... Yeah, biro mong bumili kami ng ticket sa aeroplano, nagbayad sa hotel. No? Amen? Iniwan namin pamilya. The same kayo po. Buti, series lang sasakyan. Kami po, aeroplano. Wala pong libre po sa aeroplano. Kahit nakakilala mo yung flight attendant, Sister, God bless you. Pastor ako. Hindi ko pwede. Galing ako ng conference. Hindi ko pwede. Sabi ng Bible, ang may pananampalataya nagagamit. Sabi ng Cebu Pacific, your faith is good but we need cash. Ay, wala. Bro, nakaka-relate ka ba sa sinasabi ko? Ang pangalan mo? JD po. JD? Ewan ko kung pumasok sa puso mo ito. But anyway, may asawa ka na? Wala. Ilan taon ka na? 28. Professional ka? Nakatapos ka? Okay. Anong mo? Profession? Home office? Galing ka ng okay. Pero wala kang asawa. May girlfriend. Naniniwala ka ba this December ikakasal ka? Ako hindi mo alam yun. Ikaw nagsabi na may girlfriend ka, malay ko ikakasal ka ng December. Hindi ko alam. Para mag-confirm, yung isang aseret, paakyatin ko rito. Magsid ka. Mag-offering ka ba? Kung ayaw mo mag-offering, pwede naman. Kaya lang, hindi ka na mag-aasawa kailanman. Ay, walang tao rin. O, ganito na lang, matatapos na ako. Mahaba ang oras. Mahal dito. Lahat ng may pangarap, may kurso, balak, may plano magnegosyo, lalo't higit, inuulit ko, lalo na yung may pangarap pumunta ng ibang bansa. Amen? May anointing dito, taniman mo at naniniwala ko mangyayari lahat ng pinaniniwala. I'm not joking. Hindi ako nagbibiro. No? Because if you understand the spiritual thing, because spirit attracts spirit, paglagay mo ng iyong offering dyan, ma-attract mo, at sa gusto mo, dadating yung blessing sa'yo. Because spirit attracts spirit. Amen? So kung wala kang pera, manghiram ka muna sa katabi mo. Pastor, tinuturuan mo kami mangutang Nasa Bible yan. Ang sabi ni si Saul, winatayan din na natin makikita yung mga nawawalan tupa ni tatay. Hindi, may last chance pa tayo. Ano yun? May man of God dyan. Puntahan natin, siyang magsasabi ko saan yung nawawalan tupa. Eh wala na tayong dala, naubos na yung tinapay. Hindi, meron pa akong barya, pahiramin kita. Labdipan mo yung man of God. Pumunta sila, binigyan si Samuel. Utang na offering yun pinahiram Sabi mo sa katayo, pahiram mo na ng 10 piso. Ang tawag dyan, law of connection, kukonect ka. Because every altar without a sacrifice is useless. Because altar is a place of transaction. Again, every altar is a place of transaction. Pag ginanon yung offering box, altar yun. Pag may nilaglag ka, may malalaglag sa langit. Ay, walang tao. Believe me, kahit may pera ka sa bangko, pupunta ka muna doon sa counter, magkakaroon ng transaksyon, withdraw o deposit. Nandun yung teller, nandun ka. So every altar, there is transaction. Because altar will alter your life. Wag na hindi ka maglalagay. Kung sabihin ng mga iba rito, kwarta-kwarta, ay ninapit, hindi ko iuwi to. Lalong hindi iuwi ni Bishop yung pera. Amen? Ito is principle. You cannot break principle or else principle will break you. Ang nagbigay, ang sabi ng Bible, mas mapalad sa tumatanggap. Pwede ba tayong tumayo? O taas ang kamay. With
anointing. Tapos dahan-dahang ibaba. Ipasok sa bulsa. Dumukot na dyan. Ay, walang tao rin talaga. Prophetic gesture. Ay, pambihira ang hirapin paliwanag to. Ang hirapin paliwanag. Kasi, kahapon nandun ako sa Clark's Angeles. Nung ursunada yung anak ko, bumili ng pantalon. Eh, ang aga-aga, alas 8. Binili ko yung pantalon. Pambihira. Yung nagtitinda, ginanon yung pinambayad ko sa pantalon. Sabi ko, anong ginagawa nyo? Sabi niya, buena mano po kayo para mas marami pong bumili. Ay, walang tao rin. May anointing. Buti pa yung demonyo nakakaintindi. Hindi ka pwedeng kulamin na wala kang kuko, buhok o koneksyon. Sa Diyos, the same. Pag kumunik ka, may mangyayari. Hello! Amen ba? Hindi naman sa pilitan. Sabi ng Bible, hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Yeah. Hindi ko makalimutan na sa Araneta si Pastor Cesar. Pinatotoo niya nung may sakit si Pastora Claudia. Sabi ng Lord, ibigay natin yung offering na the best. Sabi ni Pastora Claudia, ibigay natin yung the best. Ano ba yung pinaka-the best natin? Isang bahay natin, benta natin, bigay natin sa Lord. Sabi niya, bakit yung maliit ang ibebenta? Yung malaki, bigay natin. Walang bibili nun, nasa bukid yun. Eh, basta yun ang the best. Pero mo, may bumili na sa bahay na malaki. Eh, kagagawa ng Diyos. Eh, nandun ako. Sabi ng Lord, anong ibig sabihin nito? Anak, bigay mo yung the best. Binigay ko yung 1,000. Sabi niya, anak, the best. Lord, 1,000 na yun, ah. The best. O, wag naman yan. Wag naman. Ba't mo nakita yung $1,000 sa bulsa ko, pambihira? Wag naman yan. Ikaw ba yan? Isang $1,000. Pampagawa ng bubungan ng bahay ko. Say 55, edi 55,000 yun. Sabi ko, Lord, bigay mo yung the best. Lord, 1,000 na yun eh. Bahala ka. Salamat, yung may dalang offering box, linampasan ako. Oh Lord, ligtas na ako, umalis na eh. Pambira, bumalik, tinapatan ako. Wala namang nagsalita, bumalik. Tinapatan ako, di umalis. Sabi ko, bigay mo na. Binunot ko yung pitaka ko, 10 tigwa $100. Nilaglag ko. Alam mo nung ilaglag ko? Ano? Naglaglagan ng arthritis, hepatitis, bukol cyst, myoma, ay diabetes. Naglaglagan po yun. Offering, 55,000. Umuwi akong, sabi ng misis ko, anong nangyari sa conference? Wala, matulog na tayo. Nakakapagkwento ka ba? 55,000! Tagal kong inipon. Pambili nga ng bubungan. Tulog na tayo. Tulog kami. Alas 2 ng madaling araw, umiyak siya. Akala ko nagpipray. Nung hindi ko na, ba't ka umiyak? Bakit? Tagal ko nang hindi sinasabi sa'yo. May bukol ako rito. Saan? Sinlaki ng bola ng pimpong sa dibdib. Sabi ko, oh mano, matagal na ito, tinitiis ko. Kasi, ganito kinabat, huwag ka mag-declare. Huwag ka mag-declare. Eh, masakit na eh. Bayad na yan, matulog na tayo. Hindi mo na ako mahal. Tulog ka no? Bayad na yan. Sabi ko sa Lord, Lord, binabayar ba yung himala? Hindi naman. Tinitignan ko lang kung obedience ka. Di na ako kumibo. Umaga kasi bumabangon si Mrs.
Tapos, mga alas 6 na, bumalik sa kwarto. Pa, anong nangyari? Wala na yung buko, no, walang bigla. Sabi sa'yo, bayad na yan eh. Ay, walang tao rito. Alam mo, akala mo makakatakas ka. Halika nga, Iha. Unahan natin to. Yung wallet mo, nandun, ipakukuha ko. Kawayan. Ito pala, pinahiram ka ng daddy. Yan, ha. Babayaran mo yan kay daddy, ha. 1,000, ha. Lord, mag-aasawa ito. Walang anuman mangyayari. Grande ang kasal. Walang aberya, maayos. Lahat kakain at lahat masaya at ma-enjoy niya ang kanyang marriage life. In Jesus' name, amen. Oh, amen. Amen. O yung lahat ng walang boyfriend, laglagan na yan. Lahat ng may pangarap ng negosyo, shop, talyer, ay, walang tao rito. Amen. Lalo na yung iyong diploma sa koleyo, laglagan na yan. Lord, para sa aking graduation, sa aking laptop, sa cellphone ko, sa visa ko sa abroad, pambayad ko ng national sa kuneta, Lord, maging sa aking pag-aasawa, sa aking wedding, sa aking lahat, ibibigay ko in Jesus' name. Amen ba? Maliwanag ba yun? Tatawagin ko yung praise and worship at magbigay kayo. Again, hindi ito biruan because spirit attracts spirit. Oh, para maniwala ka, Acts 10, verse 1 and 2. Para makuha yung mga biblical principle. Acts 10, 1 and 2. May Cornelio. Ang sabi ng verse 1, walang ginawa to, hindi manalangin at magbigay. Amen? Manalangin at magbigay. Sa pagdating sa verse 3, ang sabi ng anghel, Cornelio, sa iyong pag-o-offering, na-attract mo ang Diyos, kaya ako nandito. Ibig sabihin, pag nag-offering ka, ma-attract mo ang Diyos. Mayroong supernatural na mangyayari. Ayun. Anyway, I will close in prayer. Lord, lahat ng nakakaintindi sa mga bagay nito, huwag mo siyang biguin. Sapat ako naniniwala ko, tinuro mo ang mga spiritual things sapagkat sinabi mo ang mga salita mo ay spirit. Sinabi ko po, lalo na sa mga may maligpit na pangangailangan, makakakita sila ng himala sapagkat if they understand invisible things, they will do impossible things. Bless mo sila. Ito pong aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, and everybody say, Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ano yung kinanta natin? Yung Tagalog? Hindi, yung katamtaman lang. Hallelujah. Habang sila'y nagbibigay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo sa mo, hindi ka pa nagbigay, magbigay ka na. Lalo na may problema. Pamilya, kalusugan. Please, no? Hindi mo ako nagmamakawa. Ang Diyos naman hindi pulubi. Nagiging masunurin lang kami. Amen ba? Sumusunod lang kami in Jesus' name. Hallelujah. While we are